Maituturing na oldest Spanish-era house ang bahay na Tisa sa Pasig City. May lawak ito na 967 square meters at 500 square meters ang floor area. Ayon nga sa National Museum, almost original ang bawat sulok ng bahay. Tulad na lamang ng main door at lock nito. Chinek nila lahat. Talagang thoroughly yan. Ang sabi nila, 95% original. Kasi we never renovated. Puro kami repair. Sinubok ng World War II at Philippine-American War ang tibay ng bahay ng Pisa. Kahit nasa kalagitnaan ito ng mga digmaan, nananatili itong matatag at ligtas. Kaya ko rin isa pang binuksan ng bahay na Tisa, lalo na para sa mga estudyante. Mas magandang humakbang sa future kung nakita mo even a small part of the past. Isa pang maipagmamalaking katangian ng bahay na Tisa ay ang tinatawag na banggerahan. Pagkahugas ng mga plato, mga baso, dito siya nilalagay para matuyo. And we also have this one, it's called banga. Opo. Diyan yung for drinking water. Dati yan, kapag may lumot yung labas, ang lamig ng tubig. Pero hindi masakit sa throat yung lamig niya. Ipinakita rin sa akin ni Net ang ilang lumang gamit ng kanilang angkan. Gaya na lamang ng gilingang bato at plancha. Maging ang ilang gamit ng kanyang ninuno, napapakinabangan pa rin ng pamilya niya. Ito naman po, pag-usapan natin, kasi mahilig ako sa hot chocolate eh. Okay. Itong baterol. Opo. Kasabay ito ng bahay din yan. Ito siya. Oh. So nilalagay yung tableya sa loob. Oo. Tapos mainit na tubig. Tapos parang ginigiling niyang ganyan. Ginaganyan siya. Ito yung aming lumang kalan. May chimney pa siya. Wow! I can still use it. Kaya I have firewoods here. Just in case maubusan ako ng gasol. Ang ganda! Mas masarap magluto ng sinaing sa kahoy. Oo. Iba yung amoy niya, parang may smokiness siya, no? Kasi ako, na-realize ko lang na pagdating sa tahanan, especially for the ones that are kept, no, as is talaga, it talks about a lot of the stories. Present din sa bahay ng Pisa ang azotea. Ayon nga kay Net, ito raw ang paborito niyang lugar sa kanyang may bahay. Madalas nga raw itong gamitin ng mga estudyante sa kanilang school projects. Tapos yung mga estudyante, yung mga high school kids, they used to come here pag mga April, yung mga patapos ng klase. Opo. They'd shoot a chapter of Limitangere, yung pagliligawan ni Ibarra at Maria Clara sa azotea. They have the azotea here. Let's look at the Capiz also, pero ang dami ng bagyong dumaan. Pero na-withstand niya, ang tibay talaga po. Ano? Paano ang care niyo dito, ma'am? Actually, just cleaning. But there's some na nasira na rin, like this one. Pinalitan na. Pinalitan. Ang nagpapalit actually yung cousin ko tsaka yung dalawang anak ko. So, we do not let other people touch the house. Okay. I think that's part of restoring. At para kay Net, ang pagmamahala ng kanilang angkan sa loob ng 178 years ang naging matibay na pundasyon ng bahay na Tisa. You just have to develop their love for the place. Pinakaano ko dito is, I feel so safe pag nasa loob ako ng bahay. Kaya I'd do anything para sa bahay na Tisa. This is my safe haven kasi. Maraming salamat at alam mo na enjoy ko talaga kasi ganitong mga tahanan ang gusto ko. May kwento, may pagmamahal mula sa mga taong nanananahan dito. And I guess parang kitang-kita mo lang na maraming sadyang pagmamahal ang umikot sa tahanan na to. Salamat, salamat. Pinatunayan ng Pamilya Tech na ang pagmamahal sa ating mayamang kultura at kasaysayan ay hindi lamang dapat nakaukit sa mga gusali at monumento. Dapat nakaukit rin sa ating puso at isipan. At ang bahay na Tisa ay sumasagisag ng pagkakakilanlan, kasiyahan at tagumpay ng isang tahanan. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.